Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Yan, at ito isang mabiyayang araw. Sa mga hindi nga pala nakakilala sa akin, ako nga pala si J. Guevara, ang pinakagwapo sa Banateros. Gago! At ngayon, may pag-uusapan tayo. Ito, napakatindi, no? Mukhang ito na yung ebidensya. Kasi nga, diba, nung mga kasagsagan ng issue about Duterte at Marcos, so tutusin talaga, Marcos naman talaga at issue ng Pilipinas versus Marcos naman talaga. Wala naman. Ngayon kay Mami Marlene Ventura pala, yung shoutout. Kay Andy, yan. Mamaya ko na yung shoutout to iba dyan, ha? Diba? Talagang Pilipinas versus Marcos, no? Wala na yung wala na naman talagang Duterte versus Marcos. Walang ganoon. Marcos lang naman talaga namumulitika sa mga Duterte. No. So ngayon ito na nga, ito na yung ebidensya na itong si dito talaga na lang. Alam niyo, first time na naniwala ako sa mga sinabi nitong taong to. Dahil dito talagang binulgar niya na itong si Baby M. Si Baby M at yung iba pang mga politiko ay parang dance contest, parang singing contest na nag-audition. Nag-audition at nagpunta pa sa mismo sa bahay nila BP Sara, nila Tatay Digong, para mapahilera sila or makasama nila etong mga Duterte sa kanilang team or sa kanilang line-up. Gago! Grabe to. Hindi to chismis, may papakita ako sa inyo. Ayan siya, ayan, uy, ba't di ka lumalabas? Ayan, pero mamaya na. Grabe dito ko nalaman na ito yung patunay na mismo talaga na hindi lang sa sabi-sabi, na kung hindi nga talaga dahil sa mga Duterte ay hindi talaga mananalo ang Marcos sa nung eleksyon. At dito, ang sakit nung narinig ko na magmumula mismo sa isang tao na malapit kay Baby M, na kaya dumikit siya sa mga Duterte dahil hindi nga siya manalo-nalo. Sir Andy, shoutout. Ma'am Olivia Olivo. Yan, kay RMG. Grabe to. Eto, panoorin natin to, guys. So, grabe to, guys. Alam nyo, medyo may pagkamahaba tong video. Pero tingnan, pakinggan natin. Ang ganda kasi nung pagkaka-video nilang dalawa dito. Uy, nasa na? Nawala na ako. Maganda yung pagkaka-video nila ditong dalawa. Talagang yung mga sinabi niya rito about sa ugali ng mga Duterte ay saktong-sakto. Elena, magaling shoutout sa'yo, bro. Dito first time ko pong naniwala sa mga sinabi ni Amy Marcos. Gago! First time ko pong naniwala dito sa sinabi ni Amy Marcos. Talaga. Na isa may pagkasiraulo din to si Senator Amy Marcos, no? Gago! Alam niyo yung bakit? Alam niyo kung bakit? Nasa unit team siya, tapos binulgar niya to. Sabi malamalo, hindi nyo ba alam na yung si Marcos, si BBM, pumunta pa ng Davao yan para makipag-usap sa mga Duterte? Kasi nga sa sobrang daming tao na mga natatakbo nung panahon ng election ay talagang nagkukumahog ang mga tatakbo bilang presidente, bilang vice president, bilang bilang kahanay ng mga Duterte or tinatawag na tag team. Send na po, please check. Naku, ito may Gcash na naman tayo. Tayo na. Issue na naman to. Gago! Wait lang check natin magkano ba laman ng Gcash ko nung nakaraan? Nakalimutan ko O basta nasa 900, 1,000 to kasi kahapon naka 1,400 tayo. Gago! Maji! Grabe, magkano to? Uy! May nagpadala ng 500, tapos may nagpadala ng kailan ba to? Ngayon ba tong to?
Wait lang ha, check ko mo maigi ha. Ngayon ba to? Yesterday, 7:59. Kanina pa to. So, sino yun? Oy, nasa na? Ba't nawala? Oy, parang kang timang. Nasa na yun? Oy, nasa na? Where na you? Dito na me. Ito pala, receive. Grabe, may 500, may 500 ulit, tapos may 200 pang... Oy, maraming salamat ha. Thank you po talaga. 10 minutes ako, diba? May laman na yung Gcash natin, naka 2,000 din. Yan walang power effect yan inventory bro. Jomar Mira, may galang shoutout sa'yo. 200 lang boss Jay. Dito pa ng buraot tong lokong to. Dito ka dyan ka pa ng buraot, nang buburaot na nga lang, binaurautan mo pa yung live ko. Okay, eto, panoorin natin. For the former President Duterte, for VP Sara. Tanong ko lang, saan ba nanggaling yung... Wala, nalaman ko, nagsilbi sa kabinete ng father ko. He was the first Mindanao cabinet member the late Vicente Duterte. He was the cabinet member for what used to be called the General Services. Yung National Printing Office, siya nagsimula. Philippine Mint, yung gumagawa ng pera. Siya nag-umpisa lahat noon. Oo, magaling. Oo, kilala siya ng daddy ko kasi matalik na kaibigan ng papa ko, si Senator Almendras, pinsan niya. So, magpipinsan yan Tapos si Senator Almendras, yun, barkada ng papa ko. And nakilala niya si Vicente Duterte. Sa bandang huli, nung tumakbo yung tatay ko bilang Pangulo, yung natiling governor lang sa kanya, sa buong Mindanao yata, dalawa, isa na doon, si Governor Duterte. At that time, nakita mo na ng talent. Si Presidente. Hindi! Wala sa isipan ng lahat. Kasi so kalog and so kakaiba. Pero at the same time, kitang-kita mo na mahal siya ng tao talaga. Mahal siya ng lahat ng tao mula sa itaas hanggang baba. At sa kakuan siya, matapang. Oo, sinasabi talaga niya kung ano yung dapat. At nakikita niya kung anong kailangan ng tao. Walang palabok, walang ek-ek, walang drama. Basta hindi tama yan, ganito. Ang tapang niya Diretso, simple lang, ganun. So, di kayo nagulat nung naging president? Nagulat pa rin. Binibiro ko nga talagang kung ang ama ko ay ginuhit ng tadhana, magiging pangulo kahit anong mangyari, pipilitin. Siya talagang nagtago sa tadhana. Ayaw niya. Siya. Tapos presidente na nga siya, gusto niya tawagin ng mayor. Natatawa daw siya sa sarili ng president. Si Digong. Tapos, nung naging president siya, nagbalita din na kinalibing niya yung... Yes, yun. Doon talaga. Paano nangyari? Malaking bagay po sa atin yun sa amin yun na kasi... Malaking bagay sa amin yun. Ay hindi, kay BBM walang kwenta yun. Walang kwenta kay BBM nandun nga si BBM So dinami-daming presidente sa Pilipinas, si Tatay Digong pa nagpalibing sa tatay niyo. Walang kwenta kay BBM yun. Ang mahalaga si Elisa. Gago! Di ba? Walang kwenta yun. Ilang taon na, wala talagang maglakas loob na Pangulo. Nag-effort si Presidente Era, pero talagang magulo talaga at grabe ang negative. At parang hindi pa napapanahon. Ang nangyari, nung pumunta si Presidente Duterte at that time mayor sa Ilocos, pumunta siya doon, tapuntod ng tatay ko. Tapos sabi niya, kailan ba ililibing yan? Sabi ko, wala pa, nangangampanya pa lang siya. Umihikot pa, hindi pa nga siya nag-declare hindi pa nga nakapile Umihikot siya noon, October 2015, naalala ko. Oo, pumunta siya. Tapos sabi niya, ba't nakakalat pa rin dito sa likod ng bahay niyo, yung bangkay ng tatay mo? Sabi ko, paano walang maglibing? At ang habilin ng ama ko, bilang sundalo, kailangan daw siya malibing sa libingan ng mga bayani. Gusto nga ako. Sabi niya, saan na lang dyan? Meron namang ibang lugar. Hindi, yun daw ang habilin. Baka magalit sa atin, gano'n, alam mo naman yung mga matatanda. Sabi ni Presidente Duterte, as early as 2015, kung swertehin ako, ililibing ko yan. Sabi ko, ay, sigurado ka ba? Marami nang nag-try. Sabi niya. So, na-promise niya? Sabi niya, nasa batas na. Wala naman akong ginagawang kakaiba. Ayun. Tapos ginawa niya talaga, nagulat na ako. Pag-upo niya, noong May 2016, dire-diretso, November 2016. May paalalagay sa bagong video lang to Bagong video, hindi to luma Kaka-upload lang one day ago. Linibing na. So malaking utang na loob yun at talagang tinuturing ko malaking utang na loob. At makita ko naman yung sinseridad niya, hindi lang sa amin, sa pamilya ko, kundi sa pagsisilbi niya sa taong bayan. Lately ba nakakausap pa kayo? Minsan, nakikita ko pa rin kasi madalas ako sa Davao at namamasyal naman sa Manila yan paminsan-minsan.
mula nung 1986, after a few years, na-imagine mo ba na 2022? Hindi. Hindi. Si President Bongbong, hindi ko akalain talaga. Yan na. Hindi ko talaga. Ito na ata, dito na ibubulgar. Hindi na i-imagine na magiging presidente si Bongbong kasi nag-audition. Pakinggan nyo, di ba? Ito, nag-audition daw, nag-audition. Putay na pala, nung mga panahon pala nung eleksyon, nung 2022, punong-puno daw lagi ang schedule ni BP Sara dahil sa dinami-dami daw, halos lahat ng mga politiko, pwera lang sa mga dilawan, ay talagang lumapit kay BP Sara para maging hindi parang kasama nga ata ang mga dilawan. Parang nakaisuyo, parang parang nagmakaawa na, uy, isama mo naman ako sa hanay mo. Gusto ko ako yung vice president mo. Gusto ko ako yung vice president mo, ganito ganyan. Kaya nagsiksikan dun sa Davao. So ito na ikukwento na ni Maring Aimee. Akalain talagang pero ka talaga ang pinapatakbo sa family niyo. Oo naman. Ay hindi talaga dapat parang ganoon kasi nga yung nagko-comment gusto kayo eh. Ala kasi nga ang tatay ko nga old school, sabi ko sa inyo old school yun, ayaw niya. Yung mga girls kawawa naman, bakbakan sa politika, masasaktan ganyan. Anong nangyari? Tapos si Presidente Duterte, tapos na-meet ko si Inday Sara nung nangangampanya kami. Mayor pa siya, pero nanguna siya nung 2019. Siya yung 2019 mo siya na-meet. I met her earlier, mayor pa siya. I met her much earlier. I was still a governor. Na-meet ko siya sa Cebu, mayora siya, at kasusuntok lang niya nung nag-serve kasama sa mga informal settlers sa Davao. Ilocano pa nga yun. Kaya tawa nga kami ng tao. Alam nyo kapag papakinggan nyo si Senator Aimee pag nagkukwento, parang hindi siya senator, no? Gago! Alam mo yun yung... paano kayo nagkakilala ni Bibi Sara? Isisingit pa ay kakasuntok niya lang nga dun sa Gago! Tawa. Sabi mo sa kanya? Sabi ko, hala, kawawa ka naman. Ikaw naman ang bugbog sarado ngayon. Sabi niya, oo nga. Pero, yung bata-bata pa niya noon. Nagtatago siya halos kasi yun nga, inuupakan siya sa ginawa niya. So, from that time, tuloy na yun, hanggang naging Vice President. Yes, that's right. Mula noon. Tapos, yun din, malaki rin utang na loob ko. Kasi napadali yung aming kampanya dahil binibitbit kami sa lahat ng sulok. Siya nag-organize, siya nagpapatawag ng tao, siya ang namumuno. Grabe, no? Binibitbit kami. Siya ang nag-organize, siya ang namumuno, siya ang nag-aasikaso. So, sa madaling salita, sarap buhay si BBM. Gago! Naingyar, may gilag shoutout. No, binibitbit daw sila ni BP Sara. At si BP Sara ang namumuno, si BP Sara ang nag-organize. At dito sinabi ni Aimee Marcos na dapat pala talaga, eto kahit papaano naman, alam naman natin, dapat pala talaga etong si BBM ang Vice President at si BP Sara ang presidenteng tatakbo. So ang nangyari dito ay ayaw ni BP Sara sa presidente kaya nag-vice president na lang kasi wala naman talagang planong tumakbo si BP Sara bilang vice president. So parang na-encourage siya nitong ni BBM or nahikayat siya, sige tumakbo na kasi kailangan kita. Gago! Oy, Panda 23 sir, kay God is my own. Shout out. So parang inikayat sa ni BBM at ayun, sige, ikaw na maging presidente, vice president, sige, subukan ko. Eh ako talaga, wala akong panahon dyan. Gusto ko lang maging mayor. Yan ang parang sinabi dito ni Bibi Sara, no? So si BBM nga, nagmakawa. Sige, sumama ka na. Maging unitum na tayo. Gago! Kailangan kita. Kailangan kita para manalo ako. Gago! Ayun, tapos may mga limit pa yung diskurso kasi yung ibang kandidato haba-haba magsalumpate. Favorite ako kasi bilis ko magsalumpate, bilis ko magsalita. 5 minutes, go! 5 minutes lang yun. May limit yan. May limit, tama. Kasi dami namin kaya. Kaya ko rin ini-interview po ating mga syempre, kilalang mga... Okay lang.
makers. Kasi minsan, Ano ang dami kasi God is my own? Tama. Ano tanggalan ko nga ng jacket ito ko? nagsabi, ito na hindi mo na alam ano tunay. Sino? Hindi. Tapos kung titignan lang nila yung thumbnail, sinabi daw niyan gano'n. Wala naman. Totoo. Nagtakil na lang. Yes, thank you very much, Dr. Willie. So, kayo nag-convince kay Mayor Sara at that time? At that time, Ito na. Convince lang ko. yes, Ito na. Oh, pasok. Yan, gano'n. Wala naman. totoo. Maganda, diretso na lang. Sino si God Yes, is my thank you very much, Dr. Willie. So, kayo nag-convince kay Mayor Sara at that time? At that time, One of the... yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday. Parang Noong naalala ko 2021, ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Sana piliin. So, hindi daw magkakilala si BBM at si BP Sara. So, ang ginawa doon ni Amy Marcos, dinala niya sa Davao dahil birthday ni BP Sara at doon na nagkakilala. At yun ang gusto nga ni Amy Marcos ay maging Vice President ni BP Sara. Etong si Bongbong. Gago! Ate medyo may kalab shoutout. Oh, kay Jefferson Gabas, shoutout sa'yo bro. Oh, yun dapat ang plano. Kaso, ang nangyari, Bilang president. Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi ang lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat ng lakas ni Sara. Gago! Ano kayang feeling na supalpaling ka ng sarili mong kadugo? Gago! Ang sakit nun, no? Sakit, no? It's so hard. No, sakit nun, guys, no? Sinupalpal ka ng sarili mong kapilido, kadugo, na kayo, lagi niyong sinasabi na, lagi niyo sinasabi na, ay, kung hindi dahil kay Marcos, di mo nanalo si Duterte. Hindi dahil kay hindi mo nanalo yan. Oh. Kung hindi dahil lagpak yan. Lutangin na, tingnan nyo ha. Si BP, ang akala talaga, kahit naman sino, ang akala talaga lang lahat ay president ang itatakbo ni BP Sara. Kaso nagpaubaya siya. O, doon pa lang mapapatunayan mo ang mga Duterte hindi gahaman sa kung anong posisyon sa gobyerno, 'di ba? Kasi ang usapan nga talaga ay si BP Sara ang presidente at Vice President si BBM. Kasi nga kakasabi lang niya ate sabi ni ate kakagaling lang sa talo kaya sikat na sikat daw ngayon at noon hanggang ngayon ba naman hanggang ngayon naman sikat na sikat sila ang mga Duterte. So sa ang kalaban daw nasa 30%, 70% ang laging ang ratings ni BP Sara noon. So sa madaling salita, itong si BP Sara ay nagpaubaya or parang sige, ikaw na maging presidente, mag-vice president na, hindi ko naman talaga kailangan yan. Parang ganun ba? Pero hindi naman ganun yung pagkakasabi. Gago! Dinugtungan ko lang ha. Oo. Eto, tuloy pa natin. Nangungulela, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga... mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta sa yun lang, kami ni Bongbong ang lumapit. Gago! Sakit nun. Sampal. Guys, sampal sa mukha ng mga tanso vlogger to. Kami ni Bongbong ang pumunta sa Davao. Diba? Lupit nun, guys. Nag-audition. Gago! Nag-audition si Baby M kay BP Sara. Oo.
Natanggalan ka tuloy ng jacket ni Jay. Sino ba yan si God is my own? Hindi ko kasi kilala eh. Mag-chat ka nga sa akin para ibalik ko yung jacket mo. Sinabihan mo akong pangit ha. Grabe, sakit nun. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Galing, ang galing din ni Doc Willie Ong, no? Talagang tinanong niya yun. Eto si Ate Aimee, medyo hindi mapigilan ng buwanga. Ayun, dinare-derecho. It's so hard! Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo. Sa Oy, bagong upload lang to. Hindi ito matagal. Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila. Bilang Vice President si Bongbong Marcos. Tatakbo nga na Presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi ang lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang lahat. Nangungulelat. Kahit nga si Marcos dun kulilat eh. May totoo lang ha, nung mga survey, si Marcos nun kulilat. Pero nung nalaman na tatakbo na at katandem na ni Marcos itong si BP Sara, na akala ng lahat ay presidente ang itatakbo ni BP Sara, kaya lang tumaas ang ratings niya ni BBM. Na hindi rin, doon pa lang sa ratings, noon pa man, hindi na yan makaarok sa kay BP Sara. Oy, maraming salamat po sa blessing, Ma'am Beth. Thank you. Tangina, Marcos pa nagsasakit nito. Oy, mga tanso, it's so hard. It's so hard. Gago! Sasabihin na naman nila, si Army, ano na naman? Woo! Ayaw niyang tanggapin katotohanan eh. Game. Ayaw niya talaga sa lahat. Ano mga... May 20, mga April. Yan liwanag. Ayaw niya talaga sa lahat. So ayaw talaga ni BP Sara na tumakbo bilang Vice President at bilang Presidente. So ibig sabihin, yung mga sinasabi ng mga tanso dyan, naghahaman daw sa kapangyarihan ng mga Duterte, malabong-malabo. Marcos na nagsasalita, oh. Kasama pala si BBM pumunta doon na parang nag-audition bilang Vice President ng mga Duterte. Gago! Tanginan, sakit nito, guys. 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao. Gago! Baka sakaling swertehin tayo, Bongbong. Basta kapag pumayag na ikaw ang Vice President, maging magpanggap ka na bisprin. Gago! Di siguro nung mga panahon na yon, na yung parang best friend si BBM tsaka si BP Sara, siguro talagang gat-agat si Ma'am si Tars nun, no? Siguro talagang, sige, pag naging presidente yung asawa ko, tsaka ako kayo hanyariin. Gago! Ganun, no? Tangina, baka sinuwerte talaga. Totoo naman sinuwerte talaga si BBM. Habang noon, lahat nag-ood tayo. Baka sakali. Sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para... Di ba? Ang daming pumupunta daw sa Davao noon. Lahat daw nag-audition. Tangina, grabe. Ganyang kalupit ang mga Duterte. Palakpakan mo na. Grabe, putang ina, ang sakit sa mukha nito. Baka lalong maging iwit ang panga ni BBM nito. Gago! Baka imbis na nakaganyan, baka yung panga dumaretso dito sa tenga. Gago! Sabi niya, ate, pinahiyak mo na naman ako. Gago! Audition talaga. Audition? Ang dami nag-audition. Isa ba dyan? Senator Aimee, isa ba dyan si Tamba? Gago! Dahil ang sakit nun. Naging vice. Tapos, yun nga, ang ayaw na audition, sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, lahat nag-audition para maging vice.
So, lahat ng pupunta doon is Vice President dapat talaga lang ang itatakbo. So, sa madaling salita, nandun si Tamba. Gago! So, ibig sabihin, totoo nga yung sinasabi. Ito ang malaking katotohanan sa mga sinasabi ni Banat Bay. Sinabi na to dati ni Banat Bay pa, na yung si Marcos, dapat Vice President lang yan. Na nagulat nga lahat ay biglang naging presidente ang tinakbo. No, na nagpunta yan doon. So hindi pinapaniwalaan ng mga tansuyo ng mga panahon na yun kasi sabi ni Banat Bay na ganun. Putay na ito nanggaling na sa bunganga ni Aimee. Ano na? Tangina, sakit nito, guys. Tapos no, ang nangyari, dahil nga napilitan lang talaga si BP Sara, ang pinatakbo niya si BBM. Nasa plano na yan, Nasa plano na yan ni Tamba. Naku, bukas tanggal na to, Sir Noli, no? Tanggal na to bukas. Baka na, lipat to sa PDP laban. Gago! Grabe pala sa ganyan, no? Sa politics. Kailangan talaga may audition. Ganun kasikat ang mga Duterte, guys. Marcos mismo ang pumunta sa Davao. Diba? Ito nga, ang sakit nun. Ang tagal-tagal na ng Marcos, talagang maraming nakakakilala sa Marcos. Ultimong kilala sila dahil maraming kaaway. Yung mga dilawan, diba? Yung mga dilawan ba? Pero sila po yung nag-audition para sa mga Duterte. Ganun kalakas ang mga Duterte. Ito sasabihin nyo, kung hindi dahil kay Marcos, hindi mananalo si Bibi Sara, tanga! Gago! Ay bakit nung panahon ni Tatay Digong, ba't nanalo siya? Wala naman si Marcos. Bakit nung tumakbo si Marcos noon 2016, walang Duterte nun, ba't hindi siya nanalo? Sakit nito, no? Tuloy. Nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo, hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na, dito na ako sa Davao, walang gulo, ako magme-mayor. End of story, ayoko na dyan, magulo. And nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Tingnan mo yung mga Marcos pa pala ang nakikiusap sa mga Duterte. Na tumakbo ka na para makasybate kami. Gago! Parang jeep lang yan pangkas, ganun. Dapat gawan natin ang picture si nakaganyan. Dapat BBM hindi ganyan. Diba ganyan yung sign ni Marcos? Dapat pag ganito, angkas ba sa jeep po, ganun, no? Oy, maraming salamat, Sir Jake. Thank you. Kaya nangyari sa'yo kagabi, pinulutan ka ni Busdado. Kaya nga, yung sama na ugali nung tao na yun. Lagi akong kinakawawa, di naman ako binabayaran. Gago! Sabi ko nga, kapag laitin mo ako, bigyan mo muna ako 1,000. Gago! Nahulo yun Tapos pinaasa ako sa motor, guys. Sabi niya, papayag na daw. Diba? Sa live niya, pag-usapan daw. Pinag-usapan namin kagabi. Sabi niya, hindi na, oy! Joke lang daw, sabay joke lang. Sumaugali ni Busdada. Bas niyo yun. Sumaugali nun. Ay, Mami Teresa Arong. Shoutout, Mami. Tinanggal ako. Oo, hinila ako ni Busdada. Oo, tinanggal niya ako. Grabe si Busdada. Pati dito, tinatanggal ako. Grabe, no? Yung Busdada talaga. Wala talaga kahit kailan, Oo, okay, tuloy natin. Nalaglag ako. Wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at nag-resign na sa kabinete. Putong Talagang pinilit lang pala talaga ang mga Duterte. Sa madaling salita, totoo nga yung sinasabi ni Tatay Digong na wala talaga sa plano nila yung mga ganyan. Mas kontento na sila kung anong meron sila sa Davao.
Oo. Ang galing mo, Amy Marcos. Minsan nagiging totoo rin yung lumalabas sa bunganga mo. Gago! Ang galing mo, Ate Amy, Amy, magkano yung ilong? Ay, charot. Joke lang. Komedyante. Comedy nga Huwag kayo mapikon. Is this ilang percent pa misunderstanding lang? O baka hindi nagko-communicate? Bulong-bulong? Diba? Alam mo naman, diba? Alam mo naman, maraming manggagatong. Manggagatong. Yakin ako po! Maraming manggagatong. Oh, letter A, Tamba. Letter B, Lisa. Letter C, none of the above. Gago! Tayo na. Sino kaya doon, guys? Gago! Letter A, si Tamba. Letter B, si Lisa. And letter C, none of the above. Gago! Ano yan, Bibi Sara? Mangga gamit. Gago! Ay, nako po. Tayo na. C, boat. Boat daw, C. Kaya sino kaya to, no? Sino kaya itong manggagamit na to, guys? Ay, manggagamit tuloy, manggagatong. So, ibig sabihin, totoo nga yung sinasabi ni Tatay Digong na Marcos, iwasan mo yung mga bubuyog na bulong ng bulong sa'yo. Oy, mga AJ, C, all of the above. All of the above ba yun? Nakala ko none of the above. Gago! All pala, all of the above. Okay. Okay, ako na, nagkamali na ako. Sorry na. Tao lang, hindi marunong mag-English Sorry na. Gago! Play. Oo, mga ambisyoso, mga interesado na Gago! Wala ambisyoso. Sino kaya? Kasi kapag lalaki, ambisyoso. So, si Tamba nga yun. Para pag sinabi niyang ambisyosa, si Lisa yun. Ambisyoso So, pang lalaki yung ambisyoso, di ba? Ay, si Tamba nga. Kung tayo lang sa pulya na dito, guys. Magigigil siguro si Tamba ngayon, Ay, itong heart na to. Nasa uniting ka namin, tapos sinisiraan mo kami. Gago! Ingel. So, sinisiraan yung isa sa isa. At yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang upak, ang banat, ang tiis ni VP. Kaya wala na siguro kailangan magtanong. Obvious naman kung ano nangyari. Pag nakikita ko minsan, Sen Amy, nakita ko minsan yung mga Duterte supporters, di ba? Oo. Medyo iba yung mga statement nila sa iyo minsan. Tapos minsan naman yung mga... Ako yan, Amy. Senator, Amy. Kasi minsan kasi, Senator, hindi ka naman po namin hindi naman kami galit sa'yo. Ang amin lang kasi, minsan, ang pagiging ang pagiging, siyempre, senator ka, kapatid ka ng mahal nilang presidente nila, no? Dapat kasi minsan, bago lumabas sa bibig, minsan pinag-iisipan, minsan dahan-dahan lang, gano'n. Gago! Sabi nga ng iba, kapag binigla, masakit. Dahan-dahan lang. So tuloy natin yung sasabihin ni Senator Amy sa ating ng mga, President BBM supporter. Nagagalit rin sa akin. Kaya nga Hirap na hirap na ako Tama, kaya nga. Ayun nga Parang hindi ba pwedeng, wala na ba, may way naman siguro magkaayusan? I think pag nag-aayusan yung bansa, gaganda naman. Diba? Ayun na nga yung dinadasal ko noon, na magkaroon ng unity team, pag United North, United Solid South, di sana solid na lang lahat. Wala na tayong iisipin, kundi kalusugan, kabuhayan, kaunlaran, kapayapaan. Eto na. Dapat, Senator Amy, hindi dapat kami ang mag-iisip niyan. Dapat yung kapatid mo. Gago! Oo. Senator Amy, ang unang-unang dapat na mag-isip ng sinasabi mong kapayapaan, kaunlaran, kaunladan,
ng bansang Pilipinas ay walang iba kundi ang Pangulo na si Bongbong Marcos. Siya yung unang-unang dapat mag-isip niyan at huwag magpadala sa sinasabi mong nanggagatong. Kasi nga, ang gatong pag hinagisan mo ng kapiranggot na bagay yan, maglilihab at maglilihab pa rin yan. Depende na lang kapag binasa. Gago! Hindi dapat yan direct to the point sa mga Pilipino, sa mga netizen. Dapat yan sa kapatid nyo lang. Isa kasi irekta nyo kasi yan sa kapatid nyo. Lupa, nagkakaisa na, marami pang nanira. Nalulungkot nga ako, hindi ko nga alam kung saan tayo patungo ng ganito Balik na naman sa bakbakan. Ang nababasa ko, lahat inaasa sa iyo. Nako! Parang ikaw ang nasa gitna nasa eye of the storm. Yun na nga diba? Close ka sa both sides. Tama. Kailangan talaga magmuni-muni, magkonsulta, at pag nasal, yes, yan ang kailangan ko ngayon. Kung paano. Ang dinadasal ko. Ay, dapat pala, Doc Willie, yung tinanong mo, Senator Amy, nung pumunta ba kayo sa Davao, nakasalubong niyo ba si Trillanes? Gago! Dapat si Doc William sa susunod na interview sa part 3 kasi part 2 to Sa part 3 Doc William pakitanong kay Senator Amy Marcos kung nakasalubong ba nila si Trillanes noon. Gago! Ating bansa, syempre, at wala naman kundi kapayapaan at bigas pa more, para walang gutom at walang marahas. Anong magandang mindset ng kababayan natin? I mean, syempre marami rin namang mababait, hindi naman lahat nagbabash Totoo. Ano dapat ng mindset, let's say, ng ordinaryong tao? Tapos mamaya tatanong ko anong mindset dapat ng mga negosyante at this time. Ano ba ang mindset ng ordinaryong tao? Dapat parang, syempre, may opportunity, pero medyo mahal lang. Mindset ng ordinaryong tao ako nasasagot. Kasi mukhang nahihirapan si Senator Amy. Ganito yun, mindset ng ordinaryong tao. Alam nyo, napakasimple lang ng mindset ng ordinaryong tao. Yung mamuhay sila ng mapayapa, masagana, at may kaunlaran, may kalayaan sa bansa nila. Yun lang ang pinaka-hinihiling ng mga ordinaryong tao. Yun ang pinaka-mindset nila. Sa Duterte supporters, hindi ko nilalat kasi yung mindset po ng mga tanso dugyot supporters ng Marcos ay ang mindset kasi ng mga yan, humit-hit. Gago! Kaya tagalit sila kay sa mga Duterte kasi 6 years silang gineta. Oo, masyado silang tumaba nung panahon ni Tatay Digong. Kaya ngayon, na panahon naman ni Marcos at medyo maluwag na ata. Oo, medyo maluwag na ang mga, alam niyo na yung mga ganon. Oo, kaya medyo bumabalik sila sa normal. So, hindi na sila masyadong najijeta. Yung iba nga, pinapakawalan ayun yung pinaka doon. Kaya Senator Amy, alam mo, sa tinagal-tagal napanood kita at inobserbahan ko to si Senator Amy Marcos kung dapat ko bang suportahan, so kung dapat ko ba siyang iboto. Pero hindi ibig sabihin nito na lahat ng sinabi niya ay pabor sa mga Duterte. Ito na yung pinakadahilan ko para iboto ko siya. Ayoko pa rin, sorry. Gago! Sorry, ayoko na mabudol. Gago! Sorry po Senator Jaime sir. Kanya, isa lang naman ako yung iba, hindi ko naman pinapakialaman sa boto nila. Pamilya ko, hindi rin. Wala kahit anong obserbasyon ko sa'yo, Senator Jaime, kasi baka mamaya, siyempre, kaming mga DDS supporters, medyo advanced na rin kami mag-isip. Baka mamaya, itong sinasabi mo, parang mo lang to, pamamaraan mo lang to para puriin ka ng Duterte supporters. Hindi namin alam yan. Baka Senator Amy. Kaya medyo nag-iingat lang kami. Ayaw na namin kasing matulad. Ayaw na namin kasing bumalik. Halimbawa kung ma-impeach man or
umalis man ng bilang presidente ang kapatid nyo, ayaw na ho naming ayaw na ho naming maulit yung mga nangyayari ngayon. Na walang kalayaan, 'di ba? Sinabi ni Senator Amy, ang gusto niya lang daw ay may kalayaan, kaunlaran at pagkakaisa ang bawat Pilipino dito sa Pilipinas. So ngayon, wala na 'yun lahat. Kaya ayaw na ho naming mangyari 'yun. Oh. Minsan kasi may Senator Amy, bilang siyempre kailangan mo kailangan mo kaming kumbinsihin kung paano ka ba namin talagang kung totoo ka ba sa mga Duterte. Siguro hindi puro ngawa. Kasi ang nangyayari ho kasi ngayon, kagaya ho ni BBM, kung may isip nyo lahat ng mga pinagsasabi nila, lalo may plano, puro lang plano, binabalak, puro ganun ang maririnig mo sa kanila, tinatarget, yan. Yun yung mga maririnig mo sa kanila, tinatarget namin na ganitong buwan ay pabababain na ang presyo ng bilihin, target lang yun at pinaplano. Ayaw ng Pilipino ng ganun. Mas gugustuhin ng Pilipino yung may sariling gawa, di ba? May sariling gawa, may isang salita. Hindi puro ngawa. Gago! Right. Bars yun bars. Hindi puro dapat may gawa. No? Hindi puro salita at hindi rin puro ngawa. Kasi yung iba dyan, katulad yan, yung administrasyon, puro lang ngawa, target dito, target doon. Hanggang ngayon, yung tinatarget, hindi nila matarget-target. Laging baliko yung bala nila kapag may tinatarget sila na plano na para ikakaunlad daw di umano ng Pilipinas. Hanggang ngayon, wala naman Puro lang tayo target. Anong mangyayari dyan? Hindi sana nag-flip top ka na lang doon sa target. Gago! Diba? Yun yung Senator Amy. Kaya siguro, Senator, kung paano mo kami makukumbinsi, siguro, yun nga, wag puro ngawa, dapat may gawa. Gago! At ayun, maraming salamat sa video ni Doc Willing. Alam niyo si Doc Willing, ito yung doktor namin. Yan si Doc Williong 11 days ago, bago pa lang pala tong na to, no? Maraming salamat Doc Williong sa paglabas ng ebidensya na etong si Marcos, ang mga Marcos pala ay nagmakaawa sa mga Duterte. Nag-audition ng butik. So galit na naman yung mga tansulit. Galit na naman yung mga tanso. Itong inanyari tayo dun Paano kaya natin i-depensahan yun? Kasi kapatid yan sabihin na natin na fake news. Diba? Paano magiging fake news? Ate yan. Tapos, kasama niya. Nga pala. Wait lang. May picture pala si BBM at si BP Sara nung birthday niya. Gago! Nga pala. Asan ko ba nahanap yun? Hanapin ko na lang i-flex ko na lang sa dulo ng video na to pag in-upload ko. No? So yan. Dito naman tayo. Grabe. Tatay Digong. Eto na. Puta na, tawang-tawa ako dito guys.